Si Byung-go ay sobrang galit na parabang kaya niyang kagatin at basagin ang isang tasa. Pagkatapos ay nguyain niya ito sa kanyang bibig na walang nararamdamang sakit. Ang dahilan ay dinala siya sa sukdulang galit na wala na siyang magawa. Kahit si Bondo ay isang team inspector sa kaso, inuutusan pa rin siya ng mga mayayaman at makapangyarihan. Bukod dito, kailangan niyang tulungan silang takpan ang kanilang masasamang krimen. Kapag kailangan, tinatawagan nila si Bong-do. At kapag wala ng silbi si Byung-go, itinatapon nila ito sa isang tabi. Sa wakas, umabot na sa limitasyon ang tiyaga ni Bingo. Tumayo siya para lumaban. Si Bong-do ay isang kilalang police inspector sa lungsod na ito. Madalas siyang nakikihalubilo sa mga gangster upang makakuha ng impormasyon at imbestigahan ang kaso. Ang kanyang itsura ay parang mas kriminal pa kaysa sa mga hinahabol niyang kriminal. Dahil sobrang tutok siya sa trabaho, wala siyang oras para alagaan ang kanyang sarili. Kailangan din niyang alagaan ang kanyang asawang may malubhang sakit at nakarete sa kama. Ang makita itong naghihirap dahil sa sakit ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala na halos hindi na siya makapag-isip ng ibang bagay. Umiikot ang kanyang buhay sa trabaho at sa kanyang misis sa ospital. Ngunit hindi iyon ang nagdulot ng pinakamalaking sakit ng ulo kay Bong-do. Ang kapatid ng kanyang asawa, na siyang mayor ng lungsod, ay si Young Pil. Gayunpaman, hindi tinulungan ni Young Pil si Bondo. Sa kabaligtaran, sinamantala ni Young Pil ang katayuan ni Bondo upang tulungan siyang gumawa ng masasamang bagay. Ang lugar na tinitirhan nila ay hindi masyadong maunlad. Madalas nagaganap ang mga tunggalian sa kapangyarihan. Ang nangunguna sa labanan ay si Mayor Young Pil, isang taong gagamit ng anumang paraan para maabot ang kanyang mga layunin. Sa panlabas, lagi niyang ipinapakita na nais niyang paunlarin ang lungsod upang gumanda ang buhay ng mga tao. Ngunit sa loob, palihim siyang gumagawa ng napakaraming krimen. Kayang tapakan ni Young Pil ang sinuman para lang magkaroon ng pagkakataong umangat. Kahit na inakusahan siyang lumabag sa karapatang bumoto, itinago niya ang lahat. Dahil dito nagkaroon siya ng pagkakataong magyabang at makuha ang tiwala ng mga tao. Maaaring sabihin na sa lugar na ito, si Young Pil ang hari. Gayunpaman, kapag gumawa siya ng krimen, may makakapansin din. Ang mga prosecutor ang may hawak ng kapangyarihan. Balak nila siyang arestuhin. Gayunpaman, palagi pa rin silang nabibigo at napapalaya siya. Minsan walang saksi. Minsan kulang ang ebidensya para siya ay mahatulan. Nagawa iyon ni Young Pil dahil sa pera at tulong ni Bong-do. Ginamit ni Baidu ang kanyang trabaho upang tulungan si Young Pil na itago ang lahat ng krimen. Subalit, hindi kailanman nagpakita ng pasasalamat si Young Pil kay Byung-go, bagkus mas lalo siyang naging mayabang at brutal. Ang trabaho ni Bai ay linisin ang lahat ng kaguluhan pagkatapos gawin ni Young Pil ang mga iyon. Kailangan ni Byung-go na ituring iyon bilang tungkulin na hindi niya maaaring tanggihan o pagtanungan. Isa itong katotohanan na kapag gumawa ng masama ang sinuman, darating ang araw na kailangan nilang pagbayaran ito. Ngunit ang ganti ay napunta kay Byung-do, hindi kay Young Pil. Nang araw na iyon, pumunta si Bong-do upang makipagkita sa isang drug addict upang ibigay ang kanyang bayad. Ito ang drug addict na tumulong kay Bong-do para patahimikin ang isang saksi at mailigtas si Young Pil mula sa kulungan. Sana ay naging maayos ang lahat kung hindi lamang dumating ang kasamahan ni Byung-go. Siya ay si Minho, ang malapit na katrabaho ni Bong-do. Hindi alintana ng pulis kung ano ang nangyayari sa pagitan nila, ngunit nang makita nila ang isang drug addict na naglalakad-lakad, agad na sumugod si Minho upang arestuhin ito. Pagkatapos, bigla namang lumitaw sa lugar ang nakatataas ni Bong-go na si Sancho. Mukhang alam ni Sancho ang ginagawa ni Byung-go sa lahat ng panahong iyon dahil naiinggit siya kay Bong-go na sinusuportahan ni Young Pil. Lagi namang sinusubukan ni Sancho na pahirapan siya. Wala nang ibang pagpipilian si Bai kundi suwayin ang kanyang nakatataas para bigyan ng pagkakataong makatakas ang addict. Kapag nalaman ito ni Young Pil, tapos na ang career ni Bai. Gayunpaman, ang addict ay isang utak saradong salbaha. Habang tumatakas, sinamantala niya ang pagkakataon para gumamit ng droga at pagkatapos ay nagsimulang manggulo. Ang isang taong high sa droga tulad niya ay siguradong hindi makokontrol ang kanyang mga galaw. Wala rin siyang pakialam sa pulis. Kahit suntukin pa siya ni Byung-go, hindi siya gising. Nagkaroon ng alitan noon kina Bong-do at Sanchul. Habang gusto ni Bondo na pakawalan ang addict, nais naman ni Sanchul na gamitin ito para humingi ng pera kay Young Pil. Nag-agawan sila pasulong at paatros, at hindi sinasadyang napabukas ang safety fence. Dahil dito, nahulog si Sancho at namatay agad sa lugar. Buti na lang at mabilis na gumawa ng peking eksena si Byung-do at ibinintang ang nangyari sa addict. Kapag nalantad ito, tapos na ang buhay ni Bong-do,
at ang kanyang may sakit na asawa ay mawawalan ng mag-aalaga. Kaya napilitan si Byung-go na maging tunay na masamang tao upang takpan ang mga bagay na ito. Gayunpaman, may mga taong ayaw na si Bong-do lamang ang mad-awit, kaya sinadya nilang muling buksan ang kaso. Kahit normal na tao ay alam na ang isang drug addict ay hindi basta-bastang umatake sa pulis. Alam ng lahat na may kakaiba sa nangyayaring ito. Tiyak na alam din ito ng mga prosecutor. Lumapit sila kay Byung-do upang mag-imbestiga ngunit wala silang makuhang resulta. Hindi lang iyon, palagi pa nilang sinusubaybayan ang galaw ni Bong-go upang makahanap ng butas. Alam ng lahat ang relasyon ni Bong-do at Young Pil. Hindi makakatakas sa mga nag-iimbestiga ang mga ginagawa ni Bong-do para kay Young Pil. Upang makaiwas sa mga ito, nagbitiw si Bong-do bilang inspektor at lumipat sa pagtatrabaho para kay Young Pil. Ang layunin ni Byung-go ay gamitin ang pangalan ni Young Pil upang maprotektahan ang sarili niya, ngunit hindi inaasahan ni Byung-go na pagtataksilan siya ni Young Pil. Pagkatapos magdulot ng problema si Byung-go, agad ipinakita ni Young Pil ang kanyang tunay na ugali. Sa harapan, pinapakalma niya si Byung-go upang magpatuloy itong magtrabaho para sa kanya. Ngunit sa likod, balak talaga ni Young Pil na itapon si Byung-go dahil sa pagiging inosente nito. Naniniwala si Byung-go na tutulungan siya ni Young Pil. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi si Bong-do na tulungan ang prosecutor na ibunyag ang mga krimen ni Young Pil. Ngunit hindi inaasahan ni Bong-do na sa nakaraan ay siya ang nang-aapi ng iba, ngunit ngayon siya mismo ang nasa panganib. Nakakuha na si Prosecutor Jong-soo ng kahinaan ni Byung-go. Kaya wala nang dahilan para pakawalan niya si Byung-do. Si Bae-do lamang ang makakatulong kay Jong-soo upang makahanap ng ebidensya para patunayan ang mga krimen ni Young Pil. Dahil hawak ni Jong-soo ang mga ebidensyang nagpapakita ng mga ginawa ni Byung-go para kay Young Pil, wala nang nagawa si Bae kundi isipin ang kanyang asawa na nagdurusa araw-araw sa ospital. Kaya sinunod niya ang gusto ni Jong-soo. Kahit parang nagbibiro si Jong-soo, hindi naglakas loob si Bae na sumuway. Maging lumuhod si Byung-go at nakiusap kay Jong-soo na huwag ipaalam sa kanyang asawa. Sa kapalit nito, tutulungan niya si Jong-soo na mang-alap ng ebidensya laban kay Young Pil. Ngunit gaano man kasama si Bong-do, hindi niya kayang ipagkanulo ang kanyang mga kapatid sa trabaho. Kahit gaano kasama ang trato sa kanya ni Young Pil, marami na rin itong naitulong kay Byung-go. Hindi niya kayang ipagkanulo si Young Pil, kaya nag-isip si Byung-go ng paraan para makalabas sa tunggalian sa kapangyarihan. Ipinakilala niya ang kanyang kasamahang si Minho upang maging bodyguard ni Young. Nais ni Young Pil na manatili si Bong-do sa kanyang tabi dahil natatakot siyang baka isang araw ay pagtaksilan siya ni Byung-go. Mula pa noong una, laging nagdududa si Young Pil kay Bong-do at hindi kailanman nagtiwala sa kanya. Napansin iyon ni Bae-do, kaya gusto niyang panatilihin ang ligtas na distansya mula kay Young Pil, ngunit hindi inaasahan ni Byung-go na iyon pala ang maling desisyon. Ang ginawa ni Young Pil ay hindi sinasadya ngunit nagdulot ng pagkawala ng malapit na kasamahan ni Byung-go, si Minho, na dati niyang nakasama sa mga misyon. Kailangan ni Bae ng isang garantiya na mabubura ang lahat ng ginawa niya para kay Young Pil. Kapag nangyari iyon, saka lamang siya makakaramdam ng seguridad at hindi na matatakot na pabayaan siya. Ngunit masyadong inosente si Bong-do dahil inakala niyang siya lang ang marunong magplano. Simula pa lang, nais lang talagang samantalahin ni Jong-soo si Bong-do. Samantala, nagsimulang magwala ang drug addict na nakakulong. Binago niya ang kanyang testimonya at lubusang itinanggi ang pagpatay. Hayagan pa niyang tinakot si Bong-do. Dahil dito, hindi na nakapidyaw si Bungo at binugbog niya ito. Muling nalantad ang kahinaan ni Bae at mabilis itong sinunggaban ni Jong-soo. Napag-alitan si Jong-soo ng kanyang nakatataas kaya kailangan niyang tapusin agad ang lahat. Kasabay nito, pinisil niya ng husto si Byung-go. Ang unang taong kailangan imbestigahan ni Byung-go ay ang sekretarya ni Young Pil. Siya ang gumagawa ng mga utos para kay Young Pil, kaya tiyak niyang alam ang lahat ng masasamang bagay sa likod nito. Samantala, kailangan pa ring gumanap ni Bong-go bilang especially iya. Hindi inaasahan ni Byung-go na pati si Minho ay nagtaksil sa kanya. Sa oras na ito, isa ng mabagsik na mamamatay tao si Minho. Habang nagtatalo si Young Pil at ang boss ng gang, walang naglakas loob na makialam. Inakala ng lahat na nagbabantaan lang sila at walang gustong umatake. Hindi inaasahan, biglang pinaharurot ni Minho ang kanyang sasakyan at binangga ang gang boss. Hindi pa doon natapos, muli niyang inapakan ang silinyador para siguraduhin hindi ito mabubuhay. Lubos namang nalugod si Young Pil sa ginawa ni Minho. Mula noon, mas pinagkatiwalaan niya si Minho. Sa kabaligtaran, matagal nang pinaghihinalaan ni Young Pil si Bong-do na nagtaksil. Alam ni Young Pil na bumalik si Bong-do sa mga prosecutor, kaya itinapon niya ito.
Gusto ni Young Pil patunayan kay Bando na kahit ano pa ang mangyari, kaya niyang hawakan ang lahat. Pinagsikapan niyang makamit ang posisyon niya ngayon kaya hindi siya basta-bastang mapapabagsak. Higit sa lahat, marami siyang pera. Kalaunan, natuklasan ni Biango at ng mga prosecutor ang pinanggagalingan ng pera ni Young Pil. Nang araw na iyon, inatasan si Bando na sundan ng sekretarya ni Young Pil. May pinaplano silang kaina-hinala ngunit hindi nila isinama si Biango. Kaya ginamit ni Biango ang pagiging inspector niya upang takutin sila. Ngunit napuruhan siya ng masasamang tao. Wala silang takot at labis ang galit sa mga tulad ni Bongdu. Pagkakita pa lang nila kay Biango, agad itong nilusob. Kahit may baril si Biango, hindi niya sila nagawang takutin. Nasa tabi niya ang sekretarya ni Young Pil at pilit siyang pinipigilan, ngunit hindi nito napigil ang gulo. Ibinunyag ni Bai ang plano ng prosecutor kay Young Pil, kaya itinuring siyang taksil at binugbog ng lahat. Naloko ang mga prosecutor ni Biango kaya nakatakas ang sekretarya ni Young Pil. Habang galit na galit sila, ganoon din si Biango. Nabalot siya ng matinding puot at hinanap ang mga siga upang gumanti. Hindi niya inakalang magkakalakas loob ang mga iyon na galpihin siya ng ganoon. Labis silang mas marahas kaysa sa inaakala niya. Parang gusto talaga nila siyang patayin at hindi palalayain. Naipit si Bai at halos wala ng laban, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos ng sagupaan sa kalye, nanatili siyang buhay. Pero hindi ganoon ang nangyari sa ibang goons, sinugod sila ni Bingo para turuan ng leksyon. At nang makita niya kung ano ang laman ng sasakyan, napahinto siya sa pagkabigla nang makita ang sandamakmak na droga na nakahalo sa prutas. Ito pala ang pinagmumula ng pera na ginagamit ni Young Pil sa kanyang mga plano. Ngunit walang saysay yun dahil tinanggap ng sekretarya ang lahat ng paratang. Malinis pa rin si Young Pil, at gagawin niya ang lahat upang manatili iyon. May pinili na, siyang taong papalit kay Bongdu sa lahat ng gawain, at mahusay nitong nagampanan ang tungkulin. Ang adik naman na hindi marunong manahimik ay magkakaroon ng taong magpapatahimik sa kanya habang buhay. Ang mga ginawa ni Bai ay hindi nakatulong kay Jong-soo, bagkus, lalo lang niyang ginulo ang lahat. Nawala ng pasensya si Jong-soo, kaya tumigil na siya sa pag-uusap at dumiretso sa aksyon. Hindi inaasahan ni Biango na kaya nilang gumawa ng mga bagay na tanging mga malamig ang dugo lamang ang magagawa. Matapos siyang saktan, dumiretso sila sa pakikipagnegosasyon dahil si Bungu lamang ang makakapagpabagsak kay Young Pil. Sumailalim sa operasyon ang asawa niya pero hindi ito nakaligtas, bagay na alam na rin ni Biango sa puso niya. Ngunit hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Alam ng asawa niya ang mga ginawa ni Biango para kay Young Pil ngunit hindi niya ito sinisi kahit kailan. Kahit hindi siya naging mabuting asawa, ang pag-alis sa mundong ito ang tanging paraan upang makalaya siya sa sakit. Wala nang natitirang mawawala pa kay Bai, kaya nagpasya siyang sabihin ang lahat. Pumunta si Bai upang harapin si Young Pil, ngunit itinuring siya nitong parang estranghero. Wala na siyang pakialam doon, ang nais niya lang ay makaharap si Young Pil. Nais sanang tanungin ni Baidu kung bakit siya nito ginawang ganito. Ngunit sinipa lamang siya ni Young Pil palayo at itinulak siya sa isang sulok. Hindi maiwasan ni Bongdu na ilantad ang kanyang plano habang nakatingin sa mukha ni Young Pil. Lumabas na may layunin si Bongdu sa pagpunta rito. Gusto ni Bongdu na akitin si Young Pil para aminin ang lahat ng kanyang krimen. Ang layunin nito ay tulungan si Jong-soo, ngunit talaga namang nakakalito ang mga kilos ni Biango. Gusto nilang maging traidor si Biango para makuha nila ang hinahanap nila. Ang mga taong gustong magbanggaan ay magkakaroon ng pagkakataong magkita ng direkta nang hindi na dumadaan pa sa iba. Nag-ayos si Young Pil na makipagkita kay Jong-soo para mag-usap. Wala nang ibang pagpipilian si Jong-soo dahil nagdala si Minho ng mga tao para takutin siya. Isang tensyonadong pagkikita ang inayos ni Byung-du, at ito ang gamulo sa lahat. Hindi inaasahan, isang araw, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kriminal na makipag-ayos sa mga taong gusto silang hulihin. Akala ni Young Pil na ligtas na siya kaya ibinunyag niya ang kanyang balak. Plano ni Young Pil na gamitin ang pera para suhulan si Jong-soo at gawing tauhan niya. Ngunit bago pa ang pagkikita, pareho na silang may sariling plano. Hindi si Jong-soo ang taong mabubulag sa pera. Kung sakam si Jong-soo, sana ay hindi niya hinarap si Young Pil mula pa sa simula. Pero tuso rin si Jong-soo dahil nahuli niya si Young Pil at napilitang aminin ang lahat. Nang mapagtanto ni Young Pil na naloko siya, nagpasya siyang gawin ang huling paraan. Lumabas na handa na si Young Pil sa pinakamalala. Umupa siya ng mga taong galit sa gobyerno para patayin ang sinumang haarang sa kanya. Sila ay mga malamig ang dugo na handang pumatay para mabuhay. Sa oras na iyon, tinangka ni Biango na kumbansihin si Minho na kumampi sa kanya,
pero nabulag si Minho ng pera kaya hindi na niya alam kung ano ang tama o mali. Inutusan ni Yang Pil si Minho na patayin si Bongdu dahil alam na ni Minho na traidor na si Byunggo. Pero dahil sa pagkakaibigan nila, hindi niya magawa iyon. Magkaiba na sila ng panig at wala ng ibang pagpipilian si Minho. Kung hindi niya gagawin, may ibang gagawa. Nang malaman ni Bango na hindi niya makukumbinsi si Minho, kinailangan niyang maghanap ng paraan para mailigtas ang sarili. Nagkaroon sila ng sagupaan agad pagkatapos. Tanging ang mananalo lang ang mabubuhay. Kahit mas nakatatanda si Byunggo, hindi niya kayang talunin si Minho. Kaya napahiga si Byunggo at si Minho ang kailangang magdesisyon. Ngunit sa kritikal na sandali, hindi makakilo si Minho. Minsan silang naging magkapatid at hindi matatawaran ang pagmamahalang iyon. Ngunit kung hindi mamamatay si Byunggo, si Minho ang mamamatay. Hindi rin naniniwala si Minho na kayang patalsikan ni Jong-soo si Yang Pil. Kaya sa huli, nagpasya pa rin si Minho na tapusin ang buhay ni Byunggo. Matapos ang ilang sandaling paghihirap, aksidenteng nabaril ni Byunggo si Minho. Dahil dito, napatay ni Byunggo ang sarili niyang kasama. At ang lahat ng ito ay kagagawan ni Yang Pil at Jong-soo. Kaya nagpasya si Byunggo na tatapusin na niya ang lahat dito. Sa oras na iyon, si Jong-soo at ang kanyang mga kasama ay hinahabol ng walang awa. Itinuturing sila ng mga killer na parang bagay na dapat patayin. Hindi sila nag-iiwan ng sinuman dahil iniisip nilang ang mga taong ito ang nagnanakaw ng kanilang pagkain at damit. Hindi nahambog si Jong-soo kaya napilitan siyang lumuhad at magmakaawa kay Yang Pil para iligtas ang kanyang buhay. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan. Ang taong laging galit sa mga kriminal tulad ni Jang-soo ay napilitang gumanap na parang kriminal. Sa sandaling iyon, dumating si Byunggo at pinigilan si Jong-soo sa pagpatay sa kanyang mga kasama. Nang makita si Bongdu, nang inag sa takot ang mga tauhan ni Yang Pil. Wala na siyang mawawala kaya hindi na alam ng kahit sino kung hanggang saan siya haantong. May hawak na baril si Bongdu kaya malakas ang loob niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Kahit maraming sugat ang inaabot niya, wala na iyon sa kanya. Kailangang pagbayarin niya si Yang Pil sa lahat ng ginawa nito sa buhay niya. Isa-isa niyang hinarap ang mga tauhan nito. Kahit maraming pinagdaanan si Byunggo, pinilit niyang manatiling nakatayo hanggang sa huli. Dahil hanggat nakatayo pa si Yang Pil, hindi pa siya pwedeng mamatay. Hindi niya hahayaang mamatay nang hindi napapatalsik si Yang Pil. Kahit gaano kalaki ang kapangyarihan at pera ni Yang Pil, wala siyang magagamit dito. Kailangan niyang umasa lamang sa sarili para mabuhay at makatakas. Walang nakakaalam kung ilang sugat na ang natamo ni Bongdu mula nang magsimula ang labanan. Wala na siyang lakas para lumaban kay Yang Pil. Kaya nakaisip si Bungo ng bagong paraan kung saan siya ang tatanggap ng lahat ng kaparusahan. Ngunit hindi makakamtan ni Yang Pil ang gusto niya dahil hindi siya makakaalis dito. Dahil ginamit ni Jong-soo ang huling lakas niya para pigilan si Yang Pil. Kinuha ni Baidu ang pagkakataong iyon para tapusin ang buhay pa ng krimen ni Yang Pil gamit ang isang bala sa gitna ng noo. Pagkakita ni Byungdu na bumagsak si Yang Pil, tuluyan na siyang naubusan ng lakas. Bago tuluyang mawala si Yang Pil, tumulo ang kanyang luha. Luha iyon ng pagsisisi, pero huli na. Gayunpaman, kahit paano, nakabawi siya ng kaunti bago pumikit ng tuluyan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood.